Ako, Wen! Nako, bago pa tayo, Bri, mapunta sa kung saan-saan. Huwag na natin talagang palampasin ang opportunity na makasama at makausap ang very special guest natin for today. Ayan, nabanggit na nga natin, Bri, ang ating very special guest. Ngayong araw ng Monday Motivation dito sa Inspirations Unlimited, isa lang naman siyang certified voice artist. At Wen, Mark, alam mo ba na isa rin siyang motivational speaker? Wow, isa rin siyang, Bri, youth advocate. And Wen, Mark, isa rin tong jobber. Pagsasampulin natin yan. Oo, hindi ako maniniwala hanggat walang sample. Oo. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala na po namin si Mr. Navi Garcia! Hello po, Kuya Navi! Hello po. Ayan, great day. Kinabahan naman ako. May pa-drum roll pa talaga. Yan, Kuya Navi, bago tayo magsimula sa ating kwentuhan, tawanan, maaari kang bumate sa iyong mga mahal sa buhay, syempre, dyan sa ating organisasyon. Ay, syempre naman, napakarami nating babatiin dyan. Pero una-una sa lahat, Certified Voice Artist of Philippines Incorporated. Pinabati ko kayo. Salamat kay Sir Choi. Dahil kung di dahil kay Sir Choi, hindi naman magbubukas yung pintuan ng mga ginagawa ko ngayon, yung mga nabanggit nyo kanina. No? Kaya salamat Sir Pocholo de Leon Gonzalez, kay Miss Nikki, kay Miss Lynn, Sir Rene, Sir Jeff. Syempre sa mga friends ko rin na Certified Voice Artist, yan sila Maha, si Zia, si Papa Lem, yan si Jack. Wow, happy Mansari pala. May pasingit na gano'n. Wow. At sa aking family, friend sa Cainta Rizal na nakikinig ngayon, si Michelle Dosono, at sa mga workmates ko sa Athena. Ayan. Thank you sa support. Ayan, naku po, kailangan na nating simulan ang pagkakataon na to, Kuya Navi. Sige nga, Kuya Navi, bago tayo magsimula ano po ba ang ginagawa nyo bilang isang certified voice artist para maunawaan ng ating mga kaagapay? Siyempre, kasama ito yung pagiging motivational speaker, isang youth advocate at dubber para maliwanagan lang yung ating mga kaagapay bago tayo magsimula. Tama naman din yun. Actually, isang magandang opportunity to, no, naklaruhin natin. Kasi marami ang nag-iisip, pag narinig nila yung word na voice artist, ang iniisip agad nila, singer agad. Na yun lang, kumbaga, yun yung nakatatak na image sa kanila. No? So, yun yung binabago din natin ngayon dito. Lalo na, meron tayong programa for training ng mga certified voice artists. Yan yung sa Certified Voice Artist Program. Ang voice artistry, from the word itself, ay ang sining o ang art using voice. So, kaya tama ka, pasok dyan yung motivational speaking, yung pag-voice over, pagiging dubber, broadcasting, lahat ng klase ng sining na involved ang boses natin. Tapos ang goal natin is to make other people better and happy, na magkaroon tayo ng positive impact. Yan po ang saklaw ng pagiging isang certified voice artist. Ayun. Yan mga kaagapay, no, para at least malawak yung kaalaman natin na hindi lamang po pag sinabing pagboboses mga radyo, mga radio drama, kundi marami pa po tayong pagkakataon kung saan pwede natin makita yung mga iba't ibang uri natin ng ventures. At speaking of ventures, Kuya Navi, sige nga Kuya Navi, magsimula na tayo. Ano po ba yung growth at saan ito nagsisimula? May pa Q&A agad. Growth, no? Parang feeling ko, diyan tayo magaling eh. Parang medyo malaki-laki yung naging growth natin. Pero on a serious note, no, yung growth para sa akin, I would say, yan yung self-discovery ng isang tao. No? Yung meron tayong transformation, na-hit na natin yung transformation na pinaka-aasam natin. At meron tayong continuous improvement. So, basically, parang ano yan yung pagre-recognize natin sa sariling nating potential and yung pagiging open natin to change, yan na bali yung isang indication na you're experiencing growth. Kuya Navi, curious ako, gano'n nyo na po ba katagal ginagawa itong, gano'n na po katagal simula nung pinasok nyo po yung industry ng voice art, pagiging voice artist po? Yung industry ng voice itself, bata pa lang ako, nag-venture na ako dyan. No? I think I was 12 or 13. No? Sa Brunei pa yon kasi I was born and raised sa Brunei. Tapos mahilig ako makinig ng radyo. Naging pangarap kong
pangarap ko talaga noon maging broadcaster. So, nag-guest co-host ako dun sa local radio station doon na English program. Hanggang sa umabot ako ng college, tinry out ko. Doon ko naranasan yung first rejection ko sa industriya. And alam mo yun, tiklop agad ako noon. Parang, baka it's not for me. Tapos, 10 years after, actually more than, 2021, doon ko na buhay ulit yung kagustuhan kong gamitin yung boses ko dahil nga yan sa Certified Voice Artist Program. So, mag-3 years na. Matagal-tagal na din, Bray. Tsaka 3 taon yun, yung talagang kasanayan niya, talagang nabuo niya na. And Kuya Navi, ang ganda nung sinabi mo dito, yung growth ay isang self-discovery na kung saan parang sinesearch mo yung sarili mo saan ko ba kaya, saan ko ba kakayanin, ano yung bagay at talento ko para gawin. Pero Kuya Navi, sa pagkakataon na to, syempre, darating din sa point na magiging part-time mo to, magiging hobby mo, magiging passion mo. Ano po ba dapat yung mga i-consider natin kapag pag self-discover natin yung sarili natin? Ano ba dapat yung mga bagay na, kailangan may limitation dito, kailangan ito yung gawin muna natin bago yung new passion. Naniniwala po ba kayo na may mga consideration kapag nag-discover tayo ng mga bagay na kakayahan natin? Oo naman, syempre. No? Unang-unang sigurong masasabi ko dyan is i-embrace natin yung katotohanan na yung tunay na journey natin, the true journey ng isang tao, yun ay yung journey within ourselves. So, kailangan nating i-embrace yun talaga na marami pa tayong kailangan kilalanin tungkol sa sarili natin. Diyan natin malalaman yung limitations nga na sinasabi nyo, di ba? Pero syempre, tao lang tayo, wag tayong makakalimot na kumapit sa spiritual support kapag meron tayong gustong pasukin o simulan na venture. Kasi kung hindi natin babalansihin yung bagay-bagay, mahihirapan tayong maging successful, di ba? Sabi nga sa isang Proverbs 19:21 yata na parang maraming plano yung puso natin or tayo bilang tao, di ba? Pero yung purpose pa rin naman ni Lord yung masusunod. So, isa yun sa kailangan nating tanggapin na hindi lahat maaayon sa kagustuhan natin. Oo, Brian, ganda nun, di ba? Totoo din naman, especially sa ganitong panahon, no, Kuya Navi, na pag January, start of the year, ang dami nating plans, ang dami nating gustong gawin, di ba? So, at the end of the day, it is still the ways of the Lord yung magpe-prevail. Ano. Now, may question na ako, Kuya Navi. Nabanggit mo na parang 10 years yung gap bago ka nakabalik sa pagiging sa industry ng pag-voice artist. Tama po ba? 10 years akong kumbaga, ibinulsak na yun Tinago ko na yung pangarap ko na yun, tinalikuran ko na. Right. Now, curious ako, Kuya Navi, within 10 years na yun, I'm sure maraming bagay ka na nag-venture kayo sa iba't ibang klaseng mga bagay. Pwede nyo po bang i-share sa amin yung mga bagay na pinag-venturean, yung pinag-laanan nyo ng time nyo? Naging hobbyist ako, nagpatalon-talon ako ng iba-ibang mga klaseng hobby. Nag-try din ako ng woodwork, di ba? Nag-try ako ng painting. I even tried yung pagko-collect ng kung ano-ano, kung anek-anek talaga. As in, marami akong sinubukan pagbuhusan, paglaanan ng panahon ko noon. At natuwa naman ako, pero very short-lived yung mga ginagawa ko na yun. And na-realize ko rin yun na kung bakit hindi ako nagtatagal sa ibang ventures ko noon or mga hobby is hindi yun yung passion. Tsaka parang wala doon yung purpose ko bilang isang tao. At isa yun sa dapat nating alamin, no? Ano ba talaga yung purpose natin? Kasi kung meron tayong paglalaanan ng oras natin, kahit na sabihin natin this is only for leisure, di ba? Mas mahalaga pa rin na meron siyang sinuserve na purpose sa atin, na nararamdaman natin na nafu-fulfill tayo. Kasi kung walang fulfillment, magsasawa ka, mapapagod ka, at hindi na siya magiging enjoyable. Ang ganda nun, Bray, no? Yung drive kasi na magsimula, minsan madali but the passion to keep going for a long time, yung talagang longevity na gagawin mo yun for the rest of your life. Without passion, wala kang magiging resilience. So kaya maraming mga tao na ang dami nilang sinusubukan, lalo yung mga may kakayahan financially, kung ano-ano mga pinapasok nilang mga gawain during their free time. Pero kumbaga ningas kugon, 'di ba, sa salita natin, dahil wala doon yung puso nila.
Madalas dahil lang nauso, kaya nila pinapasok. O dahil cool kapag ginawa nila, kaya nila ginagawa yung certain hobby or venture na yon. Pero kung hindi siya aligned sa purpose mo as a human being, hindi siya para sa'yo. At mawawala rin yan eventually sa buhay natin. Alam mo, Kuya Navi, no, ang ganda nung sinabi mong purpose. Talagang, pwede nating ibahin to minsan yung purpose. It can be a mission, it can be your vision. Doon sa bagay na gusto mong puntahan na. Siyempre, may mga bagay talaga na kapag pagod ka na sa isang bagay, try the another one passion. Itry mo din to, itry mo din to. Kasi, totoo talaga yun, subok lang. Totoo talaga yun, subok lang, kaya pa. Pero Kuya Navi, di ba, tayong mga tao, syempre may hangganan din yung mga kakayahan natin. May limitasyon, kumbaga. Syempre, di natin maitatago na tao pa rin tayo. Meron tayong napapagod tayo, hindi natin kinakaya. Siguro kaya natin kinakaya, baka kasi sa expectation ng tao. Pero Kuya Navi, sa paggawa po ba ng mga bagong venture sa buhay o sa paghahanap ng mga bagong, let's say part-time, let's say ventures or hobbies, ano po ba yung dapat i-focus ng isang tao? Yung kanya bang passion, yung kanya bang hobbies, yung kanya bang skills, o yung kung ano yung meron siya ngayon? Para sa akin, no, and for someone na multiple times nang tumalon from one hobby to another, from one passion to another, from one venture to another, ang mahalaga dyan talaga is dapat ma-recognize natin na sabi nga ni Winston Churchill pa, isa to sa mga favorite quotes ko na nakapaskil dito sa wall ko, kaya andyan siya, diba? Success is not final. Failure is not fatal. It's the courage to continue that counts. So, kailangan patuloy lang, diba? Tulad nung pinatugtog nyo kanina, tuloy pa rin, dapat tuloy lang tayo. Kasi, kung mag-fail man yung mga pinasok natin na ventures, and it's most probably, it's not for you. So, wag kang tumigil kasi hanggat hindi mo nahanap, dapat patuloy ka lang. And even so na maubusan tayo ng resources or energy, di ba? Hindi naman ibig sabihin na ubos na yan forever, di ba? Eventually, you bounce back. Kaya nga, resilience isa yan sa katangian natin mga Pilipino na we take pride in. Na dapat, meron tayong lakas ng loob to bounce back. Whether or not may suporta sa atin ng ibang tao, we should believe in ourselves. We should believe in our skills. Diba? Tulad nga ng Pochology ni Sir Pocholo de Leon Gonzalez, the best time to believe in yourself is when no one believes in you. So, go lang. Magtiwala ka sa sarili mo. At alam mo, eventually mahanap mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Minsan kasi natatakot tayo na mag-fail. Di pa man din tayo nag-uumpisa, natatakot na tayo na mag-fail tayo dun sa sisimulan pa lang natin, di ba? Siguro ano yan, Wen, hindi rin natin maitatago dun sa mga taong na wala na rin ng kumpiyansa sa sarili. Di ba, katulad nga ni Kuya Navi, ang habang taon nun, sabihin isang dekada mong hinahanap yung sarili mo, di ba? Hinahanap mo yung sarili mo kung saan ka babagay, di ba? Minsan kasi tayo, suot tayo ng suot doon sa mga hugis na akala natin pwede, akala natin maaari. Pero meron palang perpektong hugis para sa atin. Ito yung mga hugis na to, ito yung magkakaroon tayo ng determinasyon na okay lang kahit hindi ka nagkasya doon. Ang mahalaga, meron pala talagang place para sa'yo. Alam mo yun, na para i-shape yung sarili mo doon sa mga bagay na ang akala mong dinaanan mo lang. And totoo yun na may mga problema, may mga challenges talaga na kailangan mong daanan. Hindi dahil kailangan kang pahirapan, kundi dahil para turuan ka na madami pang magandang oportunidad. Yes, and prepare ka rin ng mga challenges na yun for the right path na talagang para sa'yo, di ba, Bri? And means, ito, Bri, ang challenging dyan sa ganong journey, kapag mga kaagapay, kung isa ka sa mga taong yun, no, na parang nasa point ka ng life mo na hindi mo alam anong gusto mong gawin, ang dami mo, or sobrang dami mong ginagawa, wala ka na mapag-focusan. Minsan, tumatagal yan ng hindi lang 10 taon, katulad ni Kuya Navi, minsan more, di ba? 15 years. And minsan, yung mga I heard stories na parang na-discover nila yung gusto nilang gawin. 60 plus na sila, naging successful sila, 60 plus years old na sila. So, it varies nag-iiba-iba yung journey ng mga tao. Minsan, mahaba yung panahon. And tama ka, Bri, may challenges sa way na pagdadaanan mo. And gusto ko itong sinabi ni Nick Carl, isa sa mga nag-comment natin sa atin. Yung mga challenges, yung mga failures, sabi niya dito, growth product
ang failures natin. Nakaka-learn tayo para mag-grow tayo kahit sa ang aspect ng life natin. Magandang hapon mga kaayo. Sabi yan ni Mr. Nick Carl. Ayun naman, Kuya Navi, no? So, Kuya Navi, doon sa 10 taon mong paghahanap sa sarili mo, ang bigat, Kuya Navi, every time na sinasabi ko yung 10 taon. Pero, yes. Ano yung naging drive mo para magpatuloy muli? Kasi 10 taon, ibig sabihin na 10 taon yun, yung paghahanap sa sarili ang hirap. Ang dami mong gusto, ang dami mong gustong matutunan. Oo naman. Lalo pa syempre kabataan, di ba? Andyan yung gusto mong subukan lahat. Tapos andyan yung peer pressure kasi mga kabatch mo, ito yung ginagawa. So parang gusto mo rin yun yung gawin, di ba? Pero we have to realize din na hindi porket magaling sila doon, nag-enjoy sila doon, ganun din sa'yo. Kasi may kanya-kanya nga tayong purpose within ourselves, di ba? So, isa yun sa kinailangan kong tanggapin sa sarili ko, di ba? Kasi yun nga rin yung rason kung bakit ko tinalikuran yung pagbo-broadcast before. Kasi nakaranas ako doon na dahil hindi ako broadcasting student, hindi ako comm student, medtech kasi yung course ko nung college. So, sa 10 o 15 na kinuha nila dun sa program na yan, sa isang radio station, ako yung hindi masyadong nabibigyan ng airtime kasi hindi aligned daw yung course ko doon. So, nasa backstage lang palagi. So, para sa akin, tinanggap ko na lang na baka hindi yun yung para sa akin. Kaya, yun yung naging drive ko to look for what really is for me. What would make me happy. Diba? And then, it turns out, hindi rin naman pala kumbaga, babalik din pala ako doon sa paggamit ng boses. And siguro yung naging lesson lang doon is that was not the right setting. It was not the right place for me. Dahil may mga kanya-kanyang kultura din ang bawat group of bawat station. And probably hindi rin aligned sa akin yung culture na meron doon. And all these years, I was being prepared for what I'm doing now, ngayon, as a certified voice artist. No? So, it might take time, pero sa mga naghahanap dyan ng, ng venture na sa tingin nila para sa kanila, if you're on that search, gusto ko lang nasabihin din na yung mga hobbies na ginagawa natin, very crucial yan para sa self-care natin. No? Hindi lang siya para lang meron kang paglaanan ng panahon. Hindi kasi yan pag-aaksaya ng oras. Para yan sa sarili natin. Para yung therapy. Kasi diba, we have to take the time for ourselves. Kaya nga, isa sa sinishare ko kapag may mga talk ako or may mga nakakausap akong kabataan, diba, na pagka nag-open tayo ng gantong opportunity sa kanila, sabihin nila sa kanya kasi wala pa akong oras. And balikan ko lang yung napag-usapan natin kanina na minsan kaya natin hindi gustong pasukin kasi takot tayo sa disappointment. Pero that's only half of the case. The second half is dahil sinasabi nila wala silang oras. But the truth is, no one is ever truly busy to make themselves happy. Pero bakit nila tinatanggihan na gawin yon? Kasi they feel guilty. Diba bilang Pilipino kasi lalo sa atin, maraming breadwinners, feeling natin masyado na makasarili kung unahin natin yung sarili natin, diba? Napasayahin natin yung sarili natin. Pero no, kailangan natin yan most times, kaya nade-depress yung mga tao is because they are not able to do what makes them feel good, what makes them feel happy. So, I mean, every once in a while, kung hindi mo man magawang full-time hobby, or hindi mo siya magawa on a regular basis, pero you have to find that time for yourself to do something that truly makes your heart happy, na fulfilled ka. Kasi, again, di ba, we have to make sure yung oras natin may kabuluhan. At hindi sa lahat ng oras yung paggawa lang ng pera yung makabuluhan sa atin. Kasi money will not really make you happy. Exactly. Diba? Ang dami dyan mga tao, maraming pera. Sige, sabihin natin, hindi sila naman problema dahil marami silang pera. Pero hindi ibig sabihin na wala kang problema, masaya ka. Maraming walang problema pero miserable. Kaya mahalaga na bigyan ng panahon ng sarili, find a hobby, find a venture, and if it doesn't make you feel happy, then move on to another one. Yun lang may buhay, di ba? Trial and error lang naman tayo So, kung ako inabot ng 10 taon, meron akong kabatch nun sa Certified Voice Artist Program.
sumampa na siya ng late 50s, I believe, si Sir Alex Mendoza. Sumalangit nawa. Actually, yes, that was a sad news, no? After namin matapos dun sa programa, yumao na si Kuya Alex. Pero bago nangyari yon, yung isa sa mga binanggit niya during the program was that ilang dekada siyang naghahanap ng gusto niyang gawin, and nasa pagboboses lang pala, doon niya lang pala mararamdaman na mayroong purpose yung buhay niya, kasi na-empower siyang ikwento yung buhay niya. And nagbitaw talaga siya ng salita na at his age, dahil feeling niya nagawa niya na yun, fulfilled na siya, ready na raw siya makipagkita kay Lord. Alam yun, nangyari. Nangyari talaga. So, ganun yung naging impact sa amin. Pero, ang aral dun is that kahit anong point mo sa buhay mo ngayon, ano man yung edad mo, it's not too late to find what really makes you happy and what makes you you. So, malinaw yun mga kaagapay. Actually, nasagot na yung question ko. Ako din. Tatanungin ko sana kay Kuya Navi, ganun ba Kuya Navi? May timeline ba kapag maghahanap ka ng bagong ventures? Meron bang deadline na, ay, pag ganitong age ka na, hindi ka na pwede maghanap ng panibagong pagkakaabalahan? Exactly. So, sabi niya, walang timeline, di ba? If you... Walang timeline. Walang Kasi time usually yung ganyan, tayo lang ang nag-i-impose sa atin na parang hindi. Parang baga, ipopostpone mo na yan kung kailan ka sa tingin mo nakakaluwag-luwag ka sa oras. Hanggang sa inabutan ka na ng katandaan, di mo na nagawa yung dapat mong gagawin. Kaya nga sa program namin, we're very open. Lahat, welcome. Yes. Bata, matanda, may kapansanan, o wala. Lahat binibigyan ng chance. Kasi, alam niyo yun, sa voice artistry, tulad na na-discuss natin kanina, hindi lang siya basta pag-voice over. Nandyan yung dubbing, nandyan motivational speaking, iba-ibang aspeto ng paggamit ng boses. So, mas malawak yung pwedeng i-explore ng mga tao dun sa program na actually nagtuturo din ako doon. So yun, walang timeline, gawin mo lang. Simulan mo lang. Kasi feeling ng iba, pag meron silang pinasok na venture, pagka-cross-stitch, pagpe-painting, baka hindi sila magaling. Pero wag nating kakalimutan na, tulad nga laging sinasabi ni Sir Choi, walang nagsimulang magaling. Exactly. Nagsimula lang, kaya naging magaling. Nako, Kuya Navi, na-miss ko kayo dyan sa Siva. My gosh! Nami-miss ka na rin namin, Bri, tsaka sa voting. Ayan, ako na, alam nyo ba, no, Kuya Navi, ang dami ko talagang natutunan dyan sa organisasyon natin. Lalo na yung salitang, huwag mong lagyan ng limitasyon yung sarili mo dahil ikaw lang naman yung naglalagay niya sa sarili mo. Kaya hindi mo kinakaya yung mga dapat na bagay na kakayanin mo dapat. Kuya Navi, maliit lang yung ating oras, pero sa pagkakataon na to, ano po ba ang inyong mensahe sa mga kabataan at sa mga young professionals na gustong itry yung mga multiple passions o gustong itry yung mga bagay na gusto pa nilang gawin, at hindi lang sa mga kabataan kundi sa mga taong nakikinig po ngayon? Parang pang Miss Universe yung tanong natin, Thank you so much for the wonderful question. Ang message ko lang sa mga gustong mag-try na multiple na passion, no? Go for it, pero parang love life yan. Huwag mong pagsabay-sabayin. Mag-focus tayo sa isang bagay bago natin sabihin na baka hindi ito para sa atin. Pero huwag mong lilimitahan yung sarili mo sa paggawa ng mga ventures na to. So, give it your all, mag-fail, move on to the next. Huwag mo nang pagsabay-sabay, hindi mahati. Kasi marami pa rin tayong mga ginagawa sa buhay natin, especially at this time and age, di ba? Ang daming yung mga young workers natin, very workaholic, kailangan kumayod, kulang yung 8-9 oras sa trabaho, di ba? Pero yun, sabi nga ni Albert Einstein, the only source of knowledge is experience. So kung hindi mo ma-experience, hindi mo malalaman, hindi ka mag-gain ng knowledge and skills. So huwag ka matakot mag-try out ng mga iba-ibang ventures na yan. Baka dyan mo ma-discover yung tunay na ikaw. Yun, thank you so much. Pero Kuya Navi, di kami maniniwala hanggat wala kang dub na ipapakita sa amin ngayon. Bago ka namin pakawalan. Oo, maniniwala ba kayo? Maniniwala ba mga kaagapay? Kailangan natin madinig yan. Sige Kuya Navi, bago tayo magpaalam, pwede bang pwede bang pasubok kami ng mga sample mo dyan na itinatago-tago mo? Grabe talaga. Hindi, ano ba? Naano naman ako doon? Nabigla naman ako. Pero, sige. Dahanin na lang natin sa isang quote ni Confucius. Sabi nga niya, "Life is really simple, but we insist on making it
complicated. Yan. So hanggang doon na lang. Follow nyo na lang ako sa Facebook ko, Go ahead, diba? Or Gwen add nyo na rin ako para marami. Ayun. Ayan, naku mga kaagapay, sa pagkakataon na to, no, magpapaalam muna tayo kay Kuya Navi dahil maliit lamang ang ating oras. Thank you, Kuya Navi. So, Mark. Thank you. So, ano ang natutunan mo sa pagkakataong ito? Nag-guilty ako sa sinabi niya na wag kang mag-guilty na nag-i-invest ka sa sarili mo. Bakit? Kasi minsan, alam mo to, bilang breadwinner, di ba? Parang lagi mong priority yung mga taong nakadepend sa'yo, mga mahal mo sa buhay, in short, yung mga mahalagang tao sa'yo. Of course, saludo tayo sa mga taong yan. Pero, there are times na okay din na bigyan mo naman ng kaunting pleasure yung sarili mo, invest ka din sa sarili mo, di ba? Magpahinga ka din naman, i-treat mo yung sarili mo sa masarap na pagkain, sa kung ano man, di ba, na magpapasaya sa'yo. Kasi after mo magawa yun, alam mo yung parang energized ka na uli, parang refueled ka na uli to do something again, to do more. Diba? Hindi lang para sa'yo, of course, for those people around you. Ako, Mark, siguro ang natutunan ko sa pagkakataon na to at para na rin ma-wrap up tong programa natin, no, siguro sa akin dito, huwag kang matakot na sumubok ulit. Sabi nga doon sa isang quote, no, 10 tama, 1 mali. So, yung 10 mali na yon, hindi ibig sabihin habang buhay kang nagkaroon ng pagkakamali. Yung 10 mali na yon, hayaan mong turuan ka nun para gumawa ng panibagong tama. At yung 10 tama na yon, magiging 11 tama ng buhay mo na kaya mo pala siya dinaanan. May tinuro, meron kang mga bagay na dapat daanan. Hindi lang daanan, kundi dapat malaman at ano yung leksyon ng mga bagay na yun. Yun nga, di ba? I'm sure sa shinare ni Kuya Navi na 10 years, bray, hindi lang siguro 10 mali ang nagawa ni Kuya Navi, di ba? Parang multiple pa, a lot. Pero journey niya yun eh. And hindi waste of time yung 10 years na yun. I'm sure marami siyang natutunan at natututunan pa up until this point. Palagi ko nga, Mark, nilalagay sa mga sulatin ko, no? Lagi kong sinasabi na yung paghihintay natin ng mahabang panahon, ito pala yung training season natin. Mamaya tinitrain yung puso natin, tinitrain yung character natin. Kasi baka pag nandyan na, magulat ka na hindi mo kaya pala i-handle, di ba? Hay nako, no? Pero sige, bati lang tayo dito sa ating mga kaagapay. Sabi ni Papa Lem, no, sabi niya kahit na yung pagitan ng growth ng growth hormones ay malaki, may mga bagay na growth tayo at ibang bagay dito, persons like ang ating passion, advocacy, purpose, and maturity. Ako, ang dami, Bray, nakikinig na mula sa SIVA pa. So, sabi, nakikinig si Sir Harlem Jude Ferolino, nakikinig din si Benjamin Pitio, si Erkili B. Escobal, and Bray, bago natin makalimutan yung mga katropa natin dito sa sa YouTube, baka nagtatampo na sila, nakikinig sa ating YouTube live, si Alfredo Manantan, Mercy Cabradilla, isang mapagpalang araw po sa Yan mga kaagapay, no, maraming salamat po sa pagtutok dito sa aming programang Inspirations Unlimited. Mga kaagapay, muli, ako po si Brian De La Cruz. Siyempre mga kaagapay, bago kami tuluyang magpaalam, maraming salamat sa tumulong para maging posible itong broadcast na to. Maraming salamat sa aming production technician on duty, Kuya Nathaniel Peralta, sa ating engineering sa pamumuno ni Kuya JB Tabua and Chris Molina. Maraming salamat din sa nakasama natin sa RTV side naman, Brian, nandyan si Ate Eileen Valdez at ang ating intern na si Kai. At mga kasama natin dyan sa Bocaue Transmitter site. Muli, ako si Wen Balatukan at ito ang Inspirations Unlimited.